Alright mga kapatid, nag-level up na ang Philippine at US Joint Patrol kasi dalawang air assets daw ng Pilipinas ang pinayagang magland o lumapag doon sa US aircraft carrier mga tol. Ba, ibang klase ito, no? Hindi basta-basta nangyayari yung mga ganyang mga bagay. At kasabay mga tol ng Joint Patrol ng US at saka ng Pilipinas, sumabay ng pagpapakitang gilas mga tol ang China. Talaga naman no. So nakipagtapatan din mga tol ng puwersa. Yan ang ating aalamin at bibigyan natin ng reaction video mula sa News 5. Mga kapatid, ang source ng balita ngayon. Tayo'y magre-react lamang mga kapatid sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, particular sa West Philippine Sea. So panoorin na natin to mga tol. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. I-level up ang joint patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Pero ang China hindi nagpadaig at nagsagawa ng sarili nitong maritime patrol. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Kita mo nga naman. Ang layon mga tol ng PH at US Joint Patrol mga tol para palakasin pa rin syempre ang puwersa ng Pilipinas para igiit yung karapatan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea at para isulong yung tinatawag nilang free navigation. Kasi nga may mga bansa na ang gusto nila humingi muna ng permiso sa kanila bago dumaan o bago maglayag doon sa isang partikular na katubigan mga tol. No, nawawala kasi yung free navigation kasi ang gusto nila, kami may-ari niyan, magpaalam muna kayo sa amin, di ba? So hindi naman papayag yung ibang mga bansa kasi nga naaapektuhan din yung kanilang kalakalan, di ba? So tuloy natin. Sarili nitong maritime patrol. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawit. Sa isang pambihirang pagkakataon, lumapag ang dalawang helicopter ng Pilipinas sa isang US Navy aircraft carrier na USS Carl Vinson. Ang multi-purpose naval helicopter na Augusta Westwind ng Philippine Navy ang isa sa nakalapag dito. Hindi karaniwang pinapayagan ang paglanding ng air assets ng ibang bansa sa aircraft carrier ng Amerika. Pero pinahintulutan ito ngayon bilang bahagi ng joint exercises ng Armed Forces of the Philippines at US Indo-Pacific Command. So special pala to, no? Special joint patrol pala to mga tol, no? Kaya pala nakalagay sa title ni level up. Kasi pinayagan silang lumapag dito sa aircraft carrier ng Amerika. Ibang klase talaga si Uncle Sam, no? Kapag usapan Pilipinas, mga tol. So eto nga, no, pinayagan ng Amerika na lumapag ang dalawang air assets ng Pilipinas. Ang sarap siguro sa pakiramdam niyan mga tol, no? At saka siguro ang sarap sa pakiramdam kung tayo mismo, Pilipinas, magkakaroon tayo ng sariling ganyan, no? Kasunod ito ng ikalawang Maritime Cooperative Activity o ang Joint Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Sa deck ng barko, pinakita ng US troops sa ating AFP ang launching at recovery ng fighter jets. Ito yung pagpapa-takeoff o pagpapalanding ng aircraft sa USS Carl Vinson. Kaya ng barko ang sabay-sabay na pag-alis at pagdating ng hanggang 16 na jets. Bukod sa paglapag ng ating air asset sa USS Carl Vinson, may ilan pang barko ang US Navy na kasama sa patrolya. Kung tawagin sila ay Carrier Strike Group 1 na kasabayang naglayag ng vessels ng Philippine Navy. Ito nga nangyari dyan mga tol, no? Yung nagkasalusalubong na yung mga barko ng Pilipinas, may namataan silang mga PLA Navy mga tol, mga warship ng China. Ni-radio challenge nila ng paulit-ulit mga tol kaso wala, deadma. Hindi sila pinapansin mga kapatid. Hindi sila pinapansin, no? Nire-radio challenge ng ating Navy, etong mga warship din ng China na umaaligid o bumubuntot sa kanila pero wala, deadma. No, patuloy nilang nakailang beses silang mag-radio challenge kaso hindi talaga sila sinasagot. No, pero patuloy lang ang sa kanila, no, pagbuntot mga kapatid, no. Hindi mo alam kung nang-aasar ba o nang-iinsulto mga tol, pero talagang dinedma lang sila, no. Hanggang sa eto na nga, dumating na yung mga barko naman ng US mga kapatid para isagawa na talaga yung joint patrol nila mga kapatid. At yung China naman, hindi naman sila pumapalag, no? Hindi naman sila lumalapit, hindi naman sila nanghaharas, no? Hindi nga sila sumasagot sa radio challenge eh. Pero nandudun lang sila nakamatsyag. Diba? Nandudun lang sila. Alam mo yun yung parang, halimbawa magkasama kayo mga magkakatropa, diba? Nakita-kita kayo.
Tapos nakikita mo yung mga kaaway ninyong mga mga lalaki nandoon lang nanonood sa inyo. 'Di ba parang nakakailang, nakaka-bad trip na ano bang trip nitong mga 'to, nakatitig pa sa amin, 'di ba? Sumama ka tingin 'di ba alam mo yung mga gano'ng mga bagay. Pero wala, ang ginawa na lang ng China, nagsagawa na lang sila ng sarili nilang maritime patrol, 'di ba? Ang aktibidad na ito layong isulong ang freedom of navigation at patuloy na maigiit ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So yun nga yung sinabi ko kanina, ang layunin nito mga tol ay maisulong yung freedom of navigation at saka igiit palalo yung karapatan ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. Ito talaga pagpapakita ng Amerika o ng US ng suporta nila, ng suporta nila sa isinusulong din mga tol ng ating gobyerno. Nung mga panahon nung unang administrasyon na una kay BBBM mga tol, wala tayong nababalitaang ganito, 'di ba? Hindi nga sila welcome dito, 'di ba? Hindi welcome mga Amerika, 'di ba? So walang mga ganitong mga joint patrol na yan, wala tayong nababalitaan tungkol sa ganyan. Hindi nga natin kilala si Tariela noon 'di ba? Hindi nga natin alam kung ano yung mga mukha nila at saka kung ano yung mga sinasabi ng mga PCG natin 'di ba? Hindi natin alam 'yun mga kapatid. Sa mga barko naman ng Pilipinas na kasama sa Joint Patrol, nagsanay rin ang pagpapalipad ng mga helicopter gaya ng ginawa sa sinasakyan ng News 5 na BRP Ramon Alcazar. Angkop ito sa mga sitwasyong mangangailangan mag-transport ng personnel, medical emergencies at paghahatid ng supplies. Sa pagpapatuloy ng Joint Patrol ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea, nagsagawa rin ng sariling maritime patrols ang China sa South China Sea na tinatapatan ng unang araw ng Philippine at US Joint Patrol kahapon. So talagang nakipagtapatan sila ng puwersa, hindi mo alam, planado ba yan, nagkataon ba yan, o talagang sinabayan lang nila ng kasi muscle flexing yan mga tol Yan ang hilig kasi ng China, di ba? Halimbawa, papakita sila ng kanilang puwersa, kala mo talaga susugod na sila sa isang digmaan di ba? Dadaan sila halimbawa sa Taiwan, dala-dala nila mga aircraft carrier, mga jet fighter, mga warship, mga submarine. Yung tipong akala mo talaga susugod na sa labanan di ba? Yun ang hilig ng China mga tol. Magpakita sila ng muscle, ng puwersa nila, ng lakas nila. At nakikita nila mga tol na nandirito ang Amerika at saka Pilipinas magkasama. So para masabi nila, para iparating nila yung mensahe na hindi kami takot sa inyo, may puwersa din kami. O eto puwersa namin. O yun, nagsagawa din sila ng maritime patrol nila na ipagsabayan mga tol ang China, Walang detalyeng ibinigay kaugnay niya ng Chinese government kung saang bahagi ikinasa ang exercise ng kanilang naval at air forces. Pero namataan ng warships ng China na Chinese Destroyer 174 at Chinese Frigate 570 malapit sa Joint Operations Area ng US at Philippine Joint Patrols. Ni-radio challenge siya ng Pilipinas pero dinedma lang ito ng China. Yun! Yan yung sinasabi natin kanina, di ba? Nire-radio challenge. Matapang ang Pilipinas ngayon ng re-radio challenge, Pero dinedma lang sila mga tol. Parang sinabi ng China, sino kayo? Wala kayo sa level namin para kausapin nyo kami, kaya shut up kayo dyan. Parang ganun mga tol, di ba? Alang respect, Alang respect. Nire-radio challenge sila, tinatanong sila kung anong ginagawa nyo rito at hindi sila sinagot. Hindi sila pinansin mga tol. Di ba? Ini-snub sila. Nagbabalita mula sa frontline. Alright mga kapatid. So yan ang mga kaganapan, nangyayari ngayon dito sa West Philippine Sea. Tulad nga na sinabi ng AFP, umpisa pa lang to ng taon mga tol, January pa lang. Ang date ngayon, January 5 pa lang mga tol. 'Di ba? Marami pa daw ang mga magaganap na ganitong mga joint patrol. Pero para sa China mga tol, para sa China, provocative action na tong ginawa ng Pilipinas at US, Pinoprovoke na daw sila rito mga tol. Ganun sila katindi mag-isip mga kapatid. 'Di ba? Samantalang naglayag lang naman na magkasama. Nag-ensayo lang naman, 'di ba? Nag-joint maritime patrol lang naman sila. Ipinakita lang naman ng Amerika sa Pilipinas yung kakayanan ng kanilang aircraft carrier. Pero provocative action na daw yan, sabi ng China mga tol. Grabe, Samantalang sila nagsagawa ng maritime patrol. So anong masasabi nila doon? O 'di ba? Anong masasabi nila doon? Kinaiinisan kasi ng bansang yan kapag ang Pilipinas nag-iimbita ng iba't ibang mga kaalyadong bansa. So parang tayo'y pinagbabawalan nilang makipag-alyansa sa iba't ibang mga bansa. Kasi whenever na may pupunta ritong bansa para magkaroon ng joint patrol, nagagalit sila mga tol.
Kaya mapa-US man yan. Dati, US lang kinababadtripan nila di ba? Ngayon, hindi. Kahit ibang bansa, kung mapumunta rito ang India, pumunta rito ang Canada, Australia, Japan, South Korea, lahat yan kinaiinisa nila at para sa kanila, pinoprovoke sila, hinahamon sila mga tol at kakaiba mga kapatid ang kaisipan talaga nito mga to. Kakaiba mga tol, no? Kaya ito nga inaano natin sana yung papalit kay PBBM kasi talagang hindi maiiwasan, papalitan at papalitan talaga siya 'Di ba? Darating at darating yung panahon. Mabilis lang ang panahon mga tol. Darating at darating yung panahon, mapapalitan si PBBM. Ano kaya ang mga susunod na tagpo dito sa West Philippine Sea? Pwede ka mag-iwan ng comment mo mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.